Ngayon lang po ako gumawa ng seafood pancit canton bihon. Binago ko po ang ilang ingredients. Tignan nyo po at panoorin nyo at subukan nyo. Ito po ang dadaling ko sa aming Bible study. O sandali po muna, tikman po muna natin bago natin igayak at para po malaman natin kung talagang okay na po yung lasa. Aba, okay naman pala. Lalo na po kung uulaman po nito Perfect combination, di po ba? Kung walang dinuguan, ito na lang pansit ang ating eterno. O siya, ito na pong malaking kawali ang gagawin ko at marami-rami tayong lulutuin Igisa na po natin ating sibuyas pag mainit na mantika. Isunod na po natin ang ating bawang. Pagkatapos po gagamit po tayo ng 4 na piraso ng Chinese sausage, yung kikiam, para matamis maalat po ang dating. Lutuin po natin yan at hayaan nating magmantika. Kapag medyo may mantika na isama na po natin tong ating ano po ba ito. Ito po yung mga matangkay. Tangkay po ito ng choy sam. Yung ating binibili sa Chinese restaurant, in-order na nilalagyan ng oyster sauce, gagamitin ko po ito batigas Kaya uunahin ko na po, hiniwa ko ng maninipis. O pagkatapos niyan isang kutsa po natin lalagyan po natin ng katitik na tubig at baka po matuyo. O lutuin po natin hanggat medyo malambot-lambot na. At pagkatapos po patisan na po natin. Kayo na po bahala sa pampaalat. Lagyan po natin ng seasoning powder kung kayo po gumagamit. Lagyan po natin ng maraming pamintang durog. At kapag napansin yung medyo half-cook na yung inyong tangkay ng choy sam, kung gagamit po kayo, isunod nyo na po yung carrots para po magkakulay-kulay ng konti. Binabantuan ko po ng tubig, mayat maya, at ayoko pong itodo ng maigi yung tubig at ayoko ng masabaw, konti-konti na at baka po matuyo. Pagkatapos po, ilagay na po natin itong ating fish cake. Nabili ko po ito sa Vietnamese store, sa Korean store pala. Parang kikiam ang dating. Isang maliit na pakete po ng seafood mix. Frozen ko po ito nabili, tinunaw ko muna. Alam niyo naman, madali pong maluto ang ating lamang dagat. Kaya sa kalagitnaan po ng pagluluto ko inilalagay. 3 piraso po ng mahahaba at matatabang tangkay ng celery na hiniwa ko po ng paiwan na manipis. Haluin po natin yan. Pagkatapos po ilalagyan natin ng konti pang sabaw dahil baka po matuyot. Halo lang ng halo sandali at pagkatapos po maraming oyster sauce po ang ilagay nyo. Haluin ng konti. Tikman nyo na. Ayos na po ba lasa? O isunod na po natin itong ating ginayat na repolyo. Medyo madami-dami pong repolyo ang aking inilagay. Sangkotsahin po natin sandali ang repolyo at medyo matigas-tigas ng kaunti. O pagkatapos po ng 1 minuto, ilagay na po natin itong dahon po ito ng choy sam. Kung wala nito at medyo mahal sa Pilipinas, pechay po ang ilagay nyo. Natuto ko pong gamitin to mula nung isang araw parang nagluto po ako ng sinigang bayon. Ito po ang nilagay ko, ang sarap. Kaya mula noon ginagamit ko na po palagi sa mga ulam na niluluto ko. O takpan na po natin, hayaan po natin kumulo ng ilang minuto at ayos na po yan. Isunod nyo na po ang pagluluto ng kanton. Magpakulo lang po tayo ng tubig. Tapos lagyan natin ng toyo, timplahan po natin ng oyster sauce, lagyan po natin ng seasoning powder, lagyan po natin ng Knorr liquid seasoning. Ilagay na po natin ng maraming paminta, pakuluan po natin. Lagyan po natin ng konting, natira lang po ito yung isang bihon. Pag malambot na po yung bihon, isunod na po natin yung kanton. Haluin po natin. Medyo maraming sabaw dahil ang kanton po sumisip-sip yan ng sabaw. O kapag kaluto na po ilagay na po natin yung ating toppings. Parang ngayon lang po ako napagluto sa inyo ng seafood pancit canton bihon. Kaya hinahalo ko po, kakauk lang po ako ng konti. At yung karamihan nito dadalhin po natin sa Bible study. Gusto niyo po bang sumama? Gumayak na po kayo kung gusto niyo umapya. Aabang ko sa kanto